Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, GFA kinumpirmang nasa proseso na ang pagpapakansela ng pasaporte ni Alice Guo. PIDEA at CADITF pinaigting ang pagsugpo ng ilegal na droga sa bansa. 7 miyembro ng LTG sumuko sa Maguindanao del Norte. Senator Sherwin Gatchalian nagpaalala sa mga paaralan na mag-ingat sa banta ng Mpox. BOC tinimbog ang 38.8 million pesos marijuana sa MICP mula Thailand. DOT iminungkahi ang pagpapatayo ng tourist courts para sa mabilis na pagresolba ng mga kasong sangkot ang mga turista. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, bilang aksyon sa tumataas na kaso ng dengue ay inilunsad ng Philippine Red Cross o PRC ang plano nito para matugunan at maiwasan ang labis na pagkalat ng sakit. Alamin yan mula kay Danisa Lopez. Sa ilalim ng komprehensibong plano na inilunsad ng Philippine Red Cross o PRC ay layo nitong solusyonan at aksyonan ang lumalalang kaso ng mga dengue sa bansa. Naniniwala si PRC Chairman Richard Gordon na dapat na aksyonan kaagad ito upang maagapan at hindi kumalat. Tinitiyak naman ng PRC na sapat ang supply ng mga dugo para sa mga mangangailangan na pasyente. Kabilang din sa komprehensibong plano nito ang kampanya sa dengue awareness, health caravans, blood donations at cleanup drives. Matatandaan na panganib din ang dala ng sakit na dengue kung saan nakamamatay din ito kung malubha at hindi maagapan. Bukas naman 24/7 ang linya ng PRC sa publiko para sa anumang pangangailangan ng dugo at tulong. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay inilunsad ng Department of Health o DOH ang puro kalusugan sa Bayambang, Pangasinan sa pangunguna ni na Universal Healthcare Health Services Cluster Area 1 Undersecretary Maria Rosario Singverheire kasama ang iba pang opisyal ng kagawaran at ng lokal na pamahalaan mula sa munisipalidad ng Bayambang. Ang programang ito ay magbibigay ng serbisyong medikal sa publiko gaya ng pagbabakuna, mga programa sa pag-iwas sa TB, nutrisyon, maternal health at oral health. Ang puro kalusugan ay ang pinakabagong primary care program ng DOH na layong ilapit ang mahalagang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa mga tao alinsunod sa isa sa 8-point action agenda nito. Sa iba pang kaganapan, nasa kustudiya ng mga otoridad si Cassandra Ong na sangkot sa iligal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga at si Sheila Leal Go na kapatid ni Alice Go. Samantala, ayon naman sa Department of Foreign Affairs o DFA, nasa proseso na rin ang pagpapakansela sa pasaporte ni Guo. Francis Riodique para sa detalye. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng mga otoridad si Cassandra Ong na isa sa mga sangkot sa iligal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Kasama niyang naaresto si Sheila Leal Go na kapatid ni Alice Go na kaugnay naman ng Pogo sa Banban, Tarlac. Pareho itong naharang ng mga otoridad sa Indonesia na agad na dinala sa Pilipinas kahapon. Ayon sa DOJ, naaresto si Cassandra Ong dahil sa kasong obstruction of justice at paglabag sa Passport Act. Samantala, si Sheila Guo naman ay mahaharap sa immigration violation. Si former Mayor Alice Go naman ay hindi pa namamataan sa ngayon. Ngunit ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, nasa proseso na ang pagkansela ng pasaporte ni Guo. Nakipag-ugnay na umano ito sa Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation para kumpirmahin na nagmatch ba ang biometrics ni Guo sa isang Chinese national na si Guo Waping. Sakaling makumpirma ito,
ay tuluyan ng mapapawalang bisa ang pasaporte ni Go dahil sa false application. Dahil dito, kumpiyansa ang Senado na mas mapabilis ang usad ng pagdinig sa investigasyon ng iligal na operasyon ng Pogo sa bansa. Para naman kay Senator Loren Legarda, patuloy lamang ang pagsisiyasat o investigasyon ng Senado. Ito'y upang ang katarungan ang mananaig sa nasabing issue. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Pagsugpo sa nananatiling issue ng paglalaganap ng drogas sa bansa. Yan ang tinututukan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA habang kanila ring tinimbog ang halos 1,000 gramo ng sinususpetsang marijuana sa Clark. Para sa buong ulat, tunghaya ng ulat mula kay Jade Buhoy. Bilang bahagi ng kanilang layunin sa pagsugpo ng paglipana ng iligal na droga sa bansa, kamakailang nagsagawa ng operasyon ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Bureau of Customs o BOC maging ang Customs Anti-Illegal Drug Task Force o CAIDTF sa daungan ng Clark kung saan nakumpiska nila ang sinususpetsang mataas na klase ng marijuana. Ayon sa ulat, ang nasabing marijuana ay may timbang na 923 gramo na nagkakahalagaan ng higit sa 61,000 piso. Base naman sa PDEA, ang kargamentong nakumpiska ay idineklarang vinyl phonograph record, ngunit napag-alaman ito'y marijuana matapos ang X-ray scanning at canine sniffing test. Makalipas ang inspeksyon, dito nadiskubre ang vacuum-sealed black pouches na naglalaman ng nasabing item. Dahil rito, sinampahan ng patong-patong na paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Customs Modernization and Tariff Act maging ng Warrant of Seizure and Detention ang nasabing kargamento. Pahayag pa ng BOC ukol rito, nakahanda ang mga ahensyang sumusugpo sa paglaganap ng droga na gumamit ng mga makabagong teknolohiya sa lahat ng daungan sa bansa. Ito rin ay alinsunod ng layunin ng pamahalaan ukol sa pagsugpo ng smuggling sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nasa may kabuwang 7 miyembro ng Local Terrorist Group o LTG ang sumuko sa sandatahan ng Army sa Pigkalagan, Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte kamakailan. Dalawa sa mga dating miyembro ng LTG na bahagi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Bungos Faction ang sumuko sa 6th Mechanized Infantry Battalion, habang ang 5 pa ay sumuko sa 99th Infantry Battalion ng 6th Infantry Division. Kasabay ng kanilang pagsuko ay ibinalik din ng mga ito ang iba't ibang matataas na uri ng mga baril at kagamitan. Pinuri naman ng pamunuan ng Army ang sandatahan sa pagsasaayo sa pagsuko ng 7 dating miyembro ng LTG na nagresulta ng pagtutulungan ng militar, lokal na pamahalaan, stakeholders at mamamayan ng Maguindanao del Norte. Samantala, pinangunahan nitong Huwebes ng DENR at DND ang media launch ng isa sa gawang Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2024 sa buwan ng Oktubre. Narito ang detalye. Sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at Department of National Defense o DND, ay isinagawa ang media launch para sa Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction o APM-CDRR 2024 na nakatakdang ganapin sa 14 hanggang 18 ng Oktubre. Sa naganap na media launch, binigyang diin ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Velicaria Garafil ang mga layunin ng komprehensibong pagpaplano hinggil sa pagsusulong ng mga inisyatibo at hakbangin sa pagharap at kahandaan sa kalamidad. Kaugnay nito, hindi naman sang-ayon si DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa paglikha ng bagong super body para tumugon sa mga kalamidad. Ayon sa kalihim, mas mainam anya na palakasin ang koordinasyon at pagpapalitan ng impormasyon ng mga ahensyang kasalukuyang nakatutok sa pagtugon sa mga sakuna. Sa pamamagitan nito
anya ay mas magiging epektibo ang pagtugon ng mga ahensya gaya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC dahil natututukan ng iba't ibang ahensyang kabilang sa NDRRMC ang partikular na papel at kasanayan na hasa sa naturang larangan. Kaugnay nito, ipinaliwanag din ni Teodoro na ang paglikha ng bagong superbody ay gugugol ng matagal na oras at proseso. Bukod pa rito ay panibagong pondo rin ang kakailanganin para matustusan ito. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Para sa lagay ng panahon, asahang maaapektuhan ng easterlies ang silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantalang mag-ingat naman sa posibleng pagbaha at landslide gawa ng matinding pag-ulan, dala ng maulap at kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa mga lugar ng Zamboanga Peninsula, Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Habang localized thunderstorms naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM dumalo sa Local Governance Summit 2024. Digitalisasyon, kalusugan, pagkilala sa lupon, tinalakay. BOC tinimbog ang 38.8 million pesos na marijuana sa MICP mula Thailand. DOT iminungkahi ang pagpapatayo ng tourist courts para sa mabilis na pagresolba ng mga kasong sangkot ang mga turista. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Binanggit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Local Governance Summit 2024 ang teknolohiya, kalusugan at pagkilala sa lupon. Ang kaganapan sa ulat ni Danisa Lopez. Sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Local Governance Summit 2024 ay tinalakay niya sa kanyang talumpati ang digitalisasyon, kalusugan at pagkilala sa lupon. Una nang binanggit ni Marcos ang pag-usbong ng makabagong teknolohiya dahil sa kakayahan umano nitong mapabuti ang operasyon sa gobyerno. Naniniwala ang Pangulo na ang solusyon sa naaantala na proseso para sa simpleng dokumentasyon ay ang digitalisasyon ngayon. Truly, in a time when communities and societies have embraced digitalization, there's no excuse for governments, national or local, to allow themselves to be left behind. Sa pagpapalakas nito ay patuloy ang pagsasagawa ng gobyerno ng mga caravan sa iba't ibang panig ng bansa at patuloy din ang paghihikayat ng Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na gamitin ang ELGU system para sa pagpapadali ng mga transaksyon at mas mabilis na serbisyo sa publiko. Sa kabila nito ay binigyang pansin din ni Pangulong Marcos ang pagtaas sa kaso ng leptospirosis at dengue. Banggit ng Pangulo ang hindi tamang pagtatapon ng basura at ang poor solid waste management ay ang nagiging sanhi sa matitinding pagbaha sa Metro Maynila na maihahalimbawa na lamang noong nakaraang buwan kung saan pinsala ang naging hatid ng bagyong Karina at Habagat. Local chief executives must work harder to utilize environmentally sound methods and waste minimization measures to protect public health and, of course, our environment. Nanawagan ng Pangulo na ipakalat at pangunahan ang pagsasagawa ng kampanya na magpapalaganap sa impormasyon ukol sa tamang pamumuhay para maiwasan ang mga sakit. Kabilang na rito ang pagpapaalala sa publiko, partikular na ang mga bata, na ang paglangoy sa mga bahang tubig ay dapat na iwasan at ang pagpapanatili ng personal hygiene para maiwasan ang lepto, mpox at iba pang uri ng sakit.
Pinuri naman ni Pangulong Marcos ang pangunguna ng Department of Interior and Local Government o DILG sa Kalinisan Program na naglalayong tiyakin ang malinis, malusog at ligtas na kapaligiran para sa lahat. I call on the LGUs to continue your active participation in this initiative. Bilang pagkilala naman sa lupon ay ibinahagi ng Pangulo ang kamakailang pagpirma nito sa Executive Order EO No. 68 na magpapatibay sa lupong tagapamayapa incentives award systems. Under the new EO, the number of award categories increased from 4 to 10, which includes the Hall of Fame and Peace Champion Awards. Layo ng Local Governance Summit 2024 na tuklasin at isakatuparan ang iba't ibang paraan na magpapabuti sa pamamahala sa lokal na antas at mas maayos na serbisyo sa mga sinasakupan nito. This is an opportunity for each of us to reflect on the huge responsibility that we all hold in our hands. The ability to transform our respective communities and the lives of those that are in those communities under the banner of Bagong Pilipinas. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Pinag-iingat ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga bata sa paaralan hinggil sa epekto ng MPOX sa kalusugan. Ito ay matapos makapagtala ng panibagong kaso ng MPOX sa Quezon City na ang pasyente ay hindi naman bumiyahe sa ibang bansa. Pagigiit ni Gatchalian, dapat na magkaroon ng information campaign ang mga eskwelahan ukol sa virus. Ayon sa Department of Health, maiiwasan ang pagkahawa ng virus sa regular na paghuhugas ng kamay at pagsasanitize ng lugar at gamit. Sa iba pang ulat, pinasisigurado ng Senado na dapat ay maayos ang operasyon ng mga RFID bago magpataw ng parusa sa mga motorista. Ito ay dahil mayroon pa ring umanong mga reklamo ang mga motorista sa paggamit ng RFID. Francis Riodique para sa balita. Nababasa ang mga RFID sticker, hindi tamang pagbasa sa RFID o hindi gumaganang RFID reader. Ito umano ang karamihan sa mga reklamo ng motorista kapag dadaan sa mga toll gates sa expressway. Kaya imbes na mapabilis ang transaksyon ay napapabagal ito dahil nagiging manual payment na lamang. Ito ang isinawalat ni Senator Grace Poe, kaya naman pinasisigurado muna niya na maging maayos ang operasyon ng RFID. Kaugnay ito ng nakatakdang pagpataw ng parusa sa mga motoristang walang valid RFID at walang sapat na balance. Pagigiit ng senador, dapat na makapasa ang RFID system sa reliability, efficiency at interoperability test. Nakatakdang simulan ang nasabing penalty sa mga motorista sa katapusan ng Agosto. Multang 1,000 piso ang ipapataw sa unang beses na masitang walang valid RFID o pineke ito at aabot sa 5,000 piso kung paulit-ulit na maobserbahan ito. Samantala, kung masisita naman na hindi sapat ang iyong RFID balance, magsisimula ang multa sa 500 piso at pinakamataas na ang 2,500 piso. Layon umano ng sistemang ito na maghigpit sa mga tollway at maiwasan ang mabigat na trapiko sa expressway. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nasa higit 38 milyong pisong halaga ng marijuana ang kamakailang kinumpiska ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port o MICP kung saan galing ito sa isang kargamentong mula Thailand. Ang buong detalye tunghayan kay Jade Buhoy. Sa Manila International Container Port o MICP, kinumpiska ng Bureau of Customs o BOC ang kargamentong lulan ang pinagbabawal na marijuana mula Thailand. Ayon sa BOC, ito ay nagkakahalaga ng 38,800,000 piso. Nakumpirmang marijuana ang lulan ng nasabing kargamento matapos ang pagsasailalim sa physical at X-ray examination.
Ang nasabing marijuana ay nasa 79 na pakete at ikinubli gamit ang 3 kahon. Base sa ulat, nakalusot ang kargamento dahil idineklara itong mga gamit sa kusina, kumot at sapatos. Makalipas naman ang operasyon, agad na itinungo sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing kargamento upang dumaan sa mas malalim pang inspeksyon. Pahayag naman rito ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio na nanatili ang ahensya sa layuning masugpo ang droga sa bansa para na rin sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang balita, sa isinasagawang rehabilitasyon sa The Mansion House na matutunton sa Baguio City ay binahagi ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kasalukuyang lagay ng proyekto. Ayon sa DPWH, ang 99.44 million pesos na halaga ng rehabilitasyon ay kasalukuyang nasa 51% na ang progreso. Inihayag ng departamento na ang pagpapabuti rito ay layong may preserba ang historical heritage at arkitekto ng sikat na The Mansion House. Nakatakda namang matapos ang proyekto sa buwan ng Mayo taong 2025. Alinsunod sa layuning paunlarin ng bawat pamayanan sa bansa, ipinagbuklod ng pamahalaan sa pangunguna ng DILG ang lahat ng LGUs at iba pang lokal at international na organisasyon upang magkaroon ng diskusyon hinggil sa ideya at mga hakbangin tungo sa epektibong pamumuno. Yan ang aking tinutukan. Formal nang inilunsad ng Department of Interior and Local Government o DILG, katuwang ang Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP, ang ikalawang Local Governance Summit sa Pasay City nitong Huwebes. Ang summit ngayong taon ay may temang LGU sa Bagong Pilipinas, Smart, Resilient, Driven, kung saan higit sa 3,000 opisyal mula sa lokal na ehekutibo ang dumalo. Layo ng kaganapang ito na tuparin ang bisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng pagkakaisa ang mga lokal na pamahalaan na nakaangkla sa kampanyang Bagong Pilipinas. Ang 2 araw na summit na ito ay nakatuon sa ilang bagay tulad ng pagbibigay kaalaman hinggil sa digital na transformasyon, pagpapaunlad ng mga infrastruktura, seguridad ng mamamayan, agarang pagtugon sa kalamidad, gayon din ang iba pang problemang pangkalikasan at higit sa lahat, ang tapat at maaasahang pamumuno. Ayon kay DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr., importanteng magkaroon ng koneksyon sa mga organisasyon at karatig bansa upang mapag-usapan at malaman ang pinakamahusay na kasanayan sa pamumuno mula sa iba't ibang panig ng mundo nang sa gayon ito ay may bahagi sa mga lider mula sa ibaba. Samantala, nabanggit din ni Abalos na hindi may kakailang may mga mayayaman at may hirap na mga LGU, ngunit hindi naman daw ito batayan sa pag-unlad ng isang pamayanan dahil anya may tinatawag na Seal of Good Governance kung saan iginagantimpala ito sa mga lokal na pamahalaan na nagpamalas ng progresibong performance at pagkilala sa sistema ng iba't ibang larangan ng pamamahala. Hindi lamang namin sila i-monitor, gawa kami ng maraming programa to make sure. Kasi pag-uusapan ngayon, pwede namin ilagay as parameters doon sa Seal of Good Local Governance. Pwede natin i-deadline para sa leadership. At gumagawa ngayon kami ng bago Seal of Good Local Governance barangay level. Pwede namin ilagay ito yung mga papag-uusapan ngayon. But what is important, may tinatawag tayong autonomiya. Ito yung ginaranti ng local government code. Ang bawat local government unit set their own autonomy. Yun ang gusto namin mangyari. Sayang yung kapangyarihan itong binigay ng code kung hindi nila gagamitin. And we will assist and help them through the DILG. Samantala, nais sa katuparan ng inisyatibong ito sa tulong ng United Nations Resident Coordinator's Office,
World Bank, UN Development Program, United States Agency for International Development o USAID, UN Children's Fund, UN Human Settlements Program at ilang mga ahensya ng gobyerno. Kaugnay nito, isa ang USAID sa mga internasyonal na organisasyon na matagal nang nakikiisa sa pag-unlad ng bansa. Isa sa mga proyekto nila ay ang Cities for Enhanced Governance and Engagement o CHANGE na layong magbigay ng 5 taong programa para sa mga aktibidad na magpapatatag sa pamumuno ng Pilipinas sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan. Dahil dito, ilan sa mga lubos na nagpapasalamat at natutuwa sa oportunidad na ito ay si Engineer Simeon Perez, chairperson ng Batangas City People's Council at miyembro ng Civil Society Organization o CSO Batangas. The Change Project is very focused on the transparency, accountability, and participation to the government. So, in fact, through that USAID program, we are able to help the Water and Sanitation Association of Barangays. We use what we call this CMRC, this is the Community Citizens Monitoring Report Card, in order to evaluate and assess the operation of the Water Work Association of Barangay. Sa kabilang banda, ayon naman sa panig ng United Nations, handa ang organisasyon na makipag-ugnayan dahil layo nilang mabisang masuportahan ang mga LGU upang walang maiwan sa pag-unlad. Sa pagtatapos, tiniyak ni Abalos na isa sa mga kahalagahan ng pagtitipon na ito ay ang kapakinabangan ng mga mamamayan sa kani-kanilang mga bayan. Sapagkat ani ng kalihim, pagsusumikapang punan ng pamahalaan ng mga puwang sa pamumuno ng mga kinauukulan, partikular sa pagtugon sa mga sinasakupan at ang pagsabay sa kaunlaran sa moderno at mabilis na takbo ng mundo. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa layuning paunlarin ng bawat pamayanan sa bansa, ipinagbuklod ng pamahalaan sa pangunguna ng DILG ang lahat ng LGU sa iba pang lokal at internasyonal na organisasyon upang magkaroon ng diskusyon hinggil sa ideya at mga hakbangin tungo sa epektibong pamumuno. Narito ang aking ulat para sa buong detalye. Sa iba pang kagawaran, isang pagpupulong kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kamakailan ay iminungkahi ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang pagpapatayo ng 24/7 tourist courts. Ito ay upang makatulong sa mabilis na pagresolba ng mga kaso kung saan sangkot ang mga turista. Ayon kay Frasco, pinalalakas ng DOT ang mga puwersa ng pulisya sa mga pangunahing lugar, lalo na sa mga lugar kung saan maraming turista. Bukod pa rito ay sinanay din ng ahensya ang mahigit 200 barangay tanod at barangay intelligence network bilang police multipliers. Nitong kamakailan lang ay nag-utos ang Korte Suprema sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na i-remit ang bahagi ng kanilang kita para sa pondo ng Philippine Sports Commission o PSC. Ang petisyong ito ay sa ilalim ng Republic Act No. 6847 o ang batas na lumilikha ng PSC kung saan batay sa utos ng Korte, kinakailangang magbigay ng 5% kabuwang taunang kita mula 1993 hanggang sa kasalukuyan, gayon din ang 30% sa charity fund ng 6 na lottery draw kada taon ng PCSO mula noong 2006. Ito ay buntot ng pag-go ng dalawang partido na sumunod sa naturang saligang batas. Samantala, depensa naman ng PAGCOR, hindi kwalipikado ang naturang porsyento dahil hindi nakasaad sa batas na ang alokasyon ay napapailalim sa mga kaltas. Gayon din sa PCSO kung saan ang alokasyon ay galing umano sa mga sweepstakes draw at hindi sa mga laro sa loto.
Narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, GFA kinumpirmang nasa proseso na ang pagpapakansela ng pasaporte ni Alice Guo. PIDEA at CADITF pinaigting ang pagsugpo ng iligal na droga sa bansa. 7 miyembro ng LTG sumuko sa Maguindanao del Norte. Senator Sherwin Gatchalian nagpaalala sa mga paaralan na mag-ingat sa banta ng Mpox. BOC tinimbog ang 38.8 million pesos marijuana sa MICP mula Thailand. DOT iminungkahi ang pagpapatayo ng tourist courts para sa mabilis na pagresolba ng mga kasong sangkot ang mga turista. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.